Ganun pa man po sa umagang ito ay gusto ko pong dalhin kayo sa isang topic na dahil po ang ating pong isinusulong na sistema ay intentional discipleship. Dahil ito po ay intentional discipleship, binigyan po nating pamagat, why intentional? Pwede namang discipleship na lang eh. Bakit may kasamang intentional? Sa 2 Chronicles 34 verses 1 and 2, Josiah was 8 years old when he began to reign. And he reigned in Jerusalem 31 years. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David as his father, and declined neither to the right hand nor to the left. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Si Haring Josiah po ay anak ng Haring Amon ng Judea. At siya po ay naghari, si Amon po, pero ang kanya pong paghahari ay hindi po niya ginawa kung ano po ang pamamaraan ni Haring David. He did what was evil in the sight of man and God, at nagtayo po siya ng iba't ibang uri po ng mga ribulto na sinamba ng mga tao, at doon po nagalit yung mga officials po sa kanya, pinatay po siya. Inassassin po siya, assassinate. Ibig sabihin parang traitor siya. And then dahil po sa pagkawala niya, ang ginawa po ng bayang Israel ay inidukduk po ang kanyang anak na si Josiah. Si Josiah ay 8 taong gulang po nung siya po ay maging hari. Okay, at naghari po siya sa Jerusalem, ang capital po ng Judah, sa loob po ng 31 taon. So, at ang kanyang pamamahala ay ginawa po niya kung ano ang nararapat sa paningin po ng Diyos. At lumakad siya, nilakaran po niya ang pamamaraan ng kanila pong ninunong si David. At hindi po siya lumiko sa kaliwa o sa kanan, siya po ay nagpatuloy kung ano po ang mabuti. Kaya po ang pamagat po natin ay intentional. Ang paggawa po ng mabuti at maging paggawa ng masama, intention po yon. Lahat ng bagay wala pong tinatawag na aksidente. Insidente meron. Pero yung aksidente, wala po. Because everything was being into the plan of God. So, intentionally po, Josiah did what was right. Intentional makes us different. Alam mo, ang isang tao na mayroong intention na gawin ang bagay na gusto niya, yon ang magiging tatak para siya ay maiba o maging iba. Sabi nga, the more you pay, the more you pay attention. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga kahit kabataan, paggawain, merong registration na 20 para the more na nagbabayad ka, the more na makikinig ka. Noong ako po ay kami ni Pastora, nag-aral sa Bible School sa Tagaytay. Malamig na po ang panahon noon. Ang klase po namin mula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Pagdating po ng kain, after lunch po, lahat po kami mga estudyante, habang makikinig, yung teacher po namin, mula umaga hanggang hapon, siya lang mag-isa, nagsasalita 8 oras. Wala pong tigil yon. Kami, hindi namin alam kung anong gawin namin. Kasi pagdating ng hapon, matutulog ka na po sa ambience, tapos nasa taas pa yung church, tapos ang sarap ng hangin, makakatulog ka po talaga. At ilang beses po akong nakatulog. Pero nakita ko po, kailangan i-kondisyon ng isip. Sabi ko, pag ako nakatulog at puro matutulog ako rito, nagbayad ako. Diba? Ang tindi po noon, tuwing pasok po namin, halos gumagastos po kami ng 1,500. Kasi po, tuwing pasok namin, 500, dalawa kami, di 1,000. Bayad po yon. Plus yung pagkain po namin. Maghapon, kakain ka sa umaga, kakain ka sa tanghali, magmimerienda ka. So, talaga pong magastos. Tuwing Sabado po yun. Kaya sabi ko, hindi pwedeng tulugan ko ito. Kaya ginagawa ko habang nagsasalita yung teacher, punta po ako doon sa poste. Ididikit ko yung aking tagiliran habang nakikinig. At least nakatayo ako. Lahat ng paraan ginawa ko kasi yung isip ko, nagbayad ako. So the more I pay, the more I should pay attention. Para wala pong sayang, walang tapon. So, dito sa
Sa age ni Josiah, sa pagiging hari po niya, age, height, and weight doesn't matter to those who does things intentionally. Josiah was 8 years old. Bata siya, maaring maliit pa, maaring hindi ko alam kung ano ang kanyang pangangatawan, kung balingkinitan ba, mataba o ano siya. Pero sa tao na gustong gumawa ng impact, hindi raw po alintana yun. Kahit may edad na tayo o bata tayo, kapag meron tayong gustong isagawa sa buhay, hindi alintana yung edad mo. Hindi rin alintana kung ikaw ay payat, mataba, may ipin o wala. When you does things intentionally, things will happen. Edukado ka man o hindi, educated or illiterate doesn't matter to those who are willing to make a difference. Aral ka o hindi, si Josiah, sa edad na 8 years old, pinag-aralan ba niya ang calculus? Isang subject ng engineering? Pinag-aralan ba niya ang krimen? O mga subject na pang matatanda na, pinag-aralan po ba niya? Hindi. Maari siguro pinag-aralan niya 1 plus 1. Wala pa sigurong multiplication, puro addition. And I also seen race, yung lahi, kultura, at lugar doesn't matter to those who are willing to set a change. In short, lahat ng ito, Pilipino ka man, Amerikano ka man, matangos ang ilong, hindi alintana sa isang bagay na gusto mong ipangyari sa buhay. Intentional makes us different. Lahat ng bagay na gusto po natin gawin, nang may intensyon, ito po ang napakasarap. Ngayon, para paniwalaan ka, magpakitang gilas ka. Make an impact. Make a difference. Ang hirap yung salita na, alam mo, ang taong yan, mula nang tumira sa street namin yan, ang asawa ko natutong uminom. Alam mo, ang babae niyan, mula nung tumira dito yan, naging chismosa ang lahat. Naging sugarol ang lahat ng dahil sa taong yan. Secondly, intentional brings radical change. It's not like a rocking chair, making things right through change. When we speak of radical, we speak of extreme. Yung madalian, biglaang kilos, pero may layunin. Meron kang gustong ipangyari na hindi mo na kailangang ipagpaliban. Hindi mo kailangan ipagsabukas. Because now, and you make things right, at walang papipigil sa iyo at hindi ka nagpapakapigil because ang isip mo, you need to do things at that moment. So doing things without hesitation. No barrier. Radical person is an aggressive. They are unstoppable. Yung mga tao gusto ng pagbabago, unstoppable po yan. Harangan mo man ng sibat yan, hindi po yan papipigil. Parang pag-ibig lang po yan. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kasi sa pag-ibig, wala pong malayo. Sa pag-ibig, wala pong mahirap. Sabi nga ng iba, ito lang daw ang mayroon tayo sa mayaman. Pantay-pantay pag pinag-usapan ng pag-ibig. Kasi pare-pareho ang nararamdaman natin. Yun nga lang, paglagay mo sa kamay mo sa bulsa, doon nagkakaiba. Ha? Pero pagdating sa puso, pareho ang tibok, nagmamahal. Amen. So, di ba kahit malayo ang cell group, walang pera, but I need to go. Lalakarin mo. Naalala ko, isang kabataan, estudyante pa siya noon. Galing dito. Punta po kami ng Walter Manggahan. Wala pa ho yata yung Walter Mart po natin dito. Habang nagde-drive po kami, de-drive ako, kasama ko si Pastora Sidin. Paglampas po namin ng tulay ng Osorio, bakal pa po dati yon. Nakita namin isang kabataan, naglalakad. Papa, si Joseph yun, si Joseph. Hinto kami. Sabi ko, Nak, saan ka pa pupunta? Pauwi na po ako. Saan? Sa Biklatan. O, bakit naglalakad? Kasi po, sa Sabado, that was Friday. Kasi sa Sabado po, bukas, papunta po tayo ng Cuneta. Yung pera ko, inilaan ko po yon para sa gawain.
May pera po ako, pero ayoko pong gastusin. Kaya ko naman po maglakad. Sabi ko, sakay ka na, sakay ka na. Isinakay namin. Pinagpapawisan. Sabi ko, hindi ka lang sa sa manggahan. Ihatid ka na namin sa bahay nyo. Nung hinatid namin, ang layo pa pala. Papunta pa lang Amadeo. Pagdating po doon, papasok pa po pala ng 3 subdivision paloob. Wala pong malayo sa nagmamahal sa Diyos. Ba't ka naglakad? I did it intentionally. Kasi gusto ko na may mangyari, Pastor, sa araw ng bukas. If this word could be sacrificed, let it be. Because tomorrow is the day of revelation. Di ba? Nagpapakahirap yung mga leaders. Makapag-encounter lang yung kanilang mga cell members. Mga water baptized lang, magbabayad na. Ang kanilang registration sa swimming pool o pamasahe because they wanted to make an impact. Kaya ang hamon ko doon sa water baptized, pag dumating ang panahon na medyo naliligaw kayo ng landas, try to think that there was a day and this is the day na mayroong nagbayad sa inyo ng registration nyo. Mayroong nagtanim para sa inyong paglago sa Panginoon. Huwag yung baliwalain nyo para muling ma-restore yung faith na meron kayo at makapagpatuloy kayo sa Panginoon. Doing things for a reason, no waiting for others. Ito po yung mga radikal na tao. Kung sasamahan mo ako, okay. Kung hindi, okay naman. Pero hindi mo ako kayang pigilan sa gusto kong mangyari. Ito po yung mga tao that bring change sa kanilang buhay at sa ibang tao. All things when done intentionally brings creativity. Lahat ng bagay na ginagawa mo intentional, yung isip mo po nagiging creative, nagiging makulay, paganda ng paganda. Lalo kang nakapag-iisip ng mas lalong maganda. Lalo kang nakapag-iisip ng mas lalong naaangkop doon sa gusto mong ipangyari. Kasi nga, radical people have one focus. Because they want to do things na ito ay nakapagpapasaya sa kanila dahil meron silang gustong ipangyari sa buhay. Intentional breaks limitation. We have a limited time. Limitado po ang panahon po natin sa mundo. Nakita ko ang buhay ng isang tao, kahit matanda na po siyang namatay. Pag titignan mo ang buhay, ang ikli. Di ba? Namatay siya sa edad na 80 pataas, pero pag titignan mo, parang kailan lang. Kasi nga, limitado po ang tao sa mundo. Intentional people are boundless of space and time. Ang taong may intention sa buhay, hindi po yan kayang limitahan ng panahon tsaka po ng season. Pwede bang yumaman ang tao sa panahon ng tag-ulan? Pwede bang yumaman ang tao sa panahon ng tag-init? Pwede. Kasi kapag ikaw ay intentional, walang pwedeng makapagpigil sa iyo. Kahit panahon. Kahit panahon. Kakita kayo, bumabagyo, pero nagninegosyo pa rin. Nandun kami sa vegan. Kumakain kami ng empanada. Yung empanada po nila ron, ang laki. May dumating na isa pong lola, uugod-ugod na po siya. Iugod na po siya. Hawak po niya yung kanyang tungkod. Akala ko mamamalimos. Mamalimos. Yung pala nagtitinda ng panyo. Sabi ko, Lola, ano po ang tinda ninyo? Panyo po tsaka towel. Kasi maulan, kailangan ng tao. Siguro kung tag-init yun, ang ititinda niya, baka payong. Kailangan nyo ko sa ng payong. Kasi ang taong intentional, kaya niyang pakibagayan ang lahat ng panahon. Sumakay kami ng eroplano. Yung piloto, babae. Pero nandun po yung turbulence. Yung binubutas po ang ulap. Dahil bagyo sa baba. Yumuyug-yug. Dahil siguro masama ang pakiramdam ko, nakatulog ako. Pero si pastora nagpe-pray. Ang prayer niya, Lord, makarating kami safe. Pero ako tinulog ko na lang. Nakarating naman kami. So intentional people goes beyond their limitation. Nandun ka sa taas, limitado ka, wala kang pwedeng gawin. Kung ano man ang mangyari sa taas, wala kang man pwedeng gawin. But because you have destiny, meron kang gustong ipangyari. Yung gusto mong mangyari, yun ang magliligtas sa iyo. Yun ang magpapatibay sa iyo. When Jesus Christ was nailed at the cross, hindi siya mamatay-matay.
Kasi hindi pa natatapos ang 7 huling wika. Nandun pa lang siya sa pang-4. My God, why hast thou forsaken me? Sabi niya, Lord, meron pang 3, kailan matapos yung 3 eh. Eh, nung natapos yung 7, at ang sabi ng Bible, and He gave up the ghost. May intention kasi si Jesus. Ang intention niya to die at the cross for the salvation of people. Hindi nalilimitahan tayo ng anumang bagay kasi may intention tayo. Ano ba yung intention mo sa buhay? Ano ba yung pinapangarap mo sa buhay? Kaya ba yung hadlangan ng anuman? Kapag ka ikaw intentional, hindi ka kayang hadlangan kahit bagyo ng buhay. Sabi ng isang kabataan, Pastor, medyo nahihirapan ako sa buhay. Sabi ko, bakit? Matindi ho ang aking pinagdadaanan. Sabi ko, anak, bakit ka kasi dumaan dyan? Sana mag-iba ka ng landas. May pinagdadaanan ka, ibahin mo landas mo. Ba't ka kasi dumaan dyan? Ibig sabihin, ikaw rin may gawa niyan. Kasi dumaan ka dyan. Kasi yung intention mo, yun ang magpapaliwanag sa isip mo. Kapag puno ka ng intention sa buhay at sinasagawa mo, mangyayari yung nais mo. Kahit masyadong masikip ang daan. Sabi ng isang pastor, alam mo pastor, sa buhay pananampalataya, ang hirap lumakad ng tuwid. Kasi sabi ng Bible na makipot ang daan tungo sa kalangitan. Dahil makipot ang daan, hirap kang lumakad ng tuwid, kailangan patagilid. Dahil hindi naman tayo sanay lumakad ng patagilid, mahirap nga talaga. Buti sana kung talangka ka, di ba? Sanay ka lumakad ng patagilid. Hindi. Dahil makipot, so kailangan mong isiksik ng isiksik hanggang marating mo yung gusto mong marating sa buhay. In short, do all things that glorifies God. And do all things intentionally na magtagumpay ang buhay mo. Shall we all rise? Faith-walking people always rely on God to achieve their goals. Kapag wala ang pananampalataya sa intention mo, mabibigo ka kasi ikaw lang may gawa nito. Last Friday, pinag-usapan po namin pangarap. Nadako po kami doon sa Jeremiah 29:11. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Not to harm you, but to give you hope and a future. Pinagbulay-bulayan ko habang sinasabi ito. Sabi ko, why God in-inject niya ang salitang harm? Na ang sabi naman ng Panginoon, I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you. Bakit idinagdag ni Lord yung harm? Because when you go outside the plan of God, harm will come. Yung plano ng Diyos, kapag sinunod mo, prosperity. Pero pag lumabas ka doon sa plano ng Diyos, nandun yung tinatawag na kapahamakan. Kaya kung napapahamak ka sa isinusulong mo, at hirap ka at parang walang blessing sa ginagawa mo, stop doing. Kasi mayroon kang ipinipilit sa buhay mo kasi yun ang pangarap mo. Pero ang tanong, yun ba ang pangarap ni Lord sa iyo? Kasi kung hindi, wag mong ipagsapilitan. Mapapahamak ka lang. Maaring matapos yon, pero ang sukli naman nun buhay mo. At hindi mo rin ma-enjoy at the end. You have the title. Magkaroon ka ng titulo. Because you accomplish things by your own. Pero you cannot enjoy the benefit of what you have achieved. It is because your plan is not right with the plan of God. Pero kapag plano ng Diyos, prosperity, the blessing of the Lord maketh rich, and He added no sorrow in it. When God bless you, He will bless you to the fullest. At walang kasamang hinanakit
at walang kasamang pagsisisi, it is because ang kalooban ng Lord ay nasunod. Sa umagang ito, sariwain natin na ang buhay ng isang tao na ito ay nasa kamay ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos. Kasi yan ang plano ng Diyos. He came to save. He came to seek you. And He has found you. At ang plano niya, iligtas ka. Hindi lang sa impyerno, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay na pinagdadaanan natin. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, once again, connect yourself to God. Do you still have plans? And do you still have that intention to do it? Kasi ang taong intentional, hindi yan kayang hilahin ng paninira ng iba. Ang taong may intention, hindi kayang sirain at gibain ng sitwasyon sa buhay. Ang taong may intention, wala siyang napapakinggang iba kasi may focus siya. At ang tanging nakikita niya ay ang katuparan ng kanyang intention sa buhay. Approach the throne of God. Sariwain ng Diyos ang intention sa buhay mo. Fight for it. Claim it. Walk on it. Haring Josiah, at the age of 8, he did what was right in the eyes of God. And he walked the ways of his ancestor David. Lakaran natin ang lakad ng Panginoon.